May isang tao sa buhay mo na bigla na lang naging malamig. Hindi naman kayo nag-away, wala kang maalalang ginawa mo. Pero dati kapag may magandang nangyayari sa'yo, siya ang unang bumabati. Ngayon, tahimik na. Kapag may achievement ka, sasabihin niya, "Wow, swerte mo." Kapag may bagong opportunity ka, sasabihin niya, "Baka hindi rin yan magtagal." Kapag may bagong taong humahanga sa'yo, sasabihin niya, "Hindi naman siya ganun ka-special." At kapag nagsisimula ka ng mapansin ng ibang tao, biglang may maliit na pagbabago sa tono niya. Hindi siya openly galit, hindi siya direktang umaatake. Pero somehow, pagkatapos mong makausap siya, parang nabawasan ang saya mo. At ang pinaka nakakatakot, minsan ang hidden jealousy ay hindi nanggagaling sa obvious na mga kaaway. Minsan, nanggagaling ito sa taong akala mo ay safe ka. At kung introvert ka, may malaking chance na matagal mo na itong nararamdaman, pero pinagdududahan mo ang sarili mo. Baka sensitive lang ako, baka nag-overthink lang ako, baka ganito lang talaga siya. Pero paano kung tama pala ang napapansin mo? At paano kung may paraan para makita ang hidden jealousy bago ito maging personal? Kung introvert ka, malamang hindi ka basta-basta naghahanap ng conflict. Hindi mo gustong mangompronta agad-agad. Hindi mo gustong gumawa ng eksena. At higit sa lahat, hindi mo gustong isipin na may taong naiinggit sa'yo. Kasi maraming introvert ang may ganitong mindset. Bakit naman siya maiinggit sa akin? Hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman ako nakikipag-compete. At yun mismo ang dahilan kung bakit minsan hindi mo agad napapansin ang jealousy. Dahil iniisip mo na kung wala kang ginagawang masama, walang dahilan para may masamang maramdaman ang ibang tao. Pero ang jealousy ay hindi laging tungkol sa ginawa mo. Minsan tungkol ito sa kung ano ang ipinapaalala ng presence mo sa ibang tao. Maaaring hindi mo siya inaagawan, maaaring hindi mo siya minamaliit, maaaring hindi mo siya sinasaktan. Pero ang progress mo ay maaaring maging reminder sa kanya ng mga bagay na gusto rin niyang makamit. At dahil hindi niya kayang harapin ang sariling insecurity, minsan ikaw ang nagiging target. Pero hindi palagi. Hindi lahat ng cold na tao ay naiinggit. At hindi lahat ng criticism ay jealousy. Napakahalaga ng distinction na yan. Dahil kung iisipin mong lahat ng mga tao na hindi sumasang-ayon sa'yo ay naiinggit, magiging paranoid ka. Pero kung lagi mo naman ini-ignore ang pattern ng behavior dahil ayaw mong mag-assume, maaari mong mabigyan ng access ang mga maling tao sa buhay mo. Kaya ang goal natin ngayon ay hindi maging suspicious sa lahat. Ang goal ay matutong makakita ng mga patterns. Dahil ang hidden jealousy ay hindi karaniwang lumalabas sa isang malaking eksena. Madalas lumilitaw ito sa mga maliliit na sandali. Sa isang pause, sa isang comment, sa isang expression, sa isang pagbabago ng energy, at minsan sa isang reaksyon na masyadong maliit para mapansin ng ibang tao. Pero dahil introvert ka at naturally observant ka, napapansin mo. Ang tanong lang ay, tama ba ang interpretation mo o nag-overthink ka lang? Yan ang journey natin ngayong araw. At may isang plot twist na kailangan mong tandaan. Minsan ang taong naiinggit sa'yo ay hindi naman talaga galit sa'yo. Madalas, galit siya sa pakiramdam na nararamdaman niya kapag nakikita ka niya. At malaking pagkakaiba yon. Unang senyales, hindi lahat ng congratulations ay talagang pagbati. Imagine this, may isang introvert na nagngangalang Mika. Tahimik siya sa office. Hindi siya yung taong laging nagsasalita sa mga meetings. Hindi siya mahilig mag-share ng personal life. Pero consistent siya, tahimik na nagtatrabaho, hindi nagrereklamo ng sobra. At isang araw na promote siya. Hindi niya ipinagsigawan, hindi niya pinost agad sa social media. Pero eventually, nalaman ng team. May isang coworker siya, si Carla. Dati okay naman sila. Nagkikwentuhan sila, minsan sabay pang kumakain. Pero nung nalaman ni Carla ang promotion ni Mika, ngumiti siya at nagsabing, "Wow, congrats." Tapos may pause. At sinundan ng, "Siguro kasi wala ka namang masyadong ibang ginagawa outside work." Ngumiti si Mika, tumawa ng kaunti.
Pero may kakaibang feeling. Parang hindi talaga yun congratulations. Parang may hidden message. Parang ang totoong sinabi niya ay hindi naman talaga impressive yan. At ito ang tricky part. Kapag tinanong mo si Carla, maaari niyang sabihin, joke lang naman. At technically, maaaring joke nga. Pero ang problema ay hindi lang yung mga exact words. Ang mahalaga ay yung pattern. Psychologically, may tinatawag na social comparison. Natural sa mga tao na ikumpara ang sarili sa iba. Pero kapag ang achievement ng ibang tao ay nag-trigger ng insecurity, may ilang tao na hindi kayang sabihing, masaya ako para sa'yo, pero nai-insecure ako sa sarili ko. Kaya ang lumalabas ay subtle minimization. Hindi nila direktang sinasabing masama ang achievement mo, pero binabawasan nila ang value nito. Timing lang yan. May mga connections ka kasi. Madali lang naman yan. Baka hindi naman yan permanent. Marami naman nang nakagawa niyan. At mapapansin mo, hindi sila nag-a-attempt na maging happy with you. Ang ginagawa nila ay ibinababa ang value ng bagay na ipinagmamalaki mo. Kaya tandaan, kapag may nag-react sa good news mo, huwag lang pakinggan ang mga salita. Pansinin din ang emotional energy. May warmth ba? May genuine curiosity ba? Nagtatanong ba sila tungkol sa experience mo? O parang automatic nilang hinahanap ang dahilan kung bakit hindi naman ganun ka-special ang nangyari? Dahil ang isang secure na tao ay maaaring hindi impress sa lahat ng bagay, pero hindi niya kailangang bawasan ang saya mo para maging okay siya sa sarili niya. Pero paano kung hindi naman nila minamaliit ang achievement mo? Paano kung ikaw mismo ang lagi nilang pinupuri? Mukhang positive, di ba? Pero minsan, doon nagsisimula ang mas komplikadong uri ng hidden jealousy. Ikalawang senyales, minsan ang hidden jealousy ay nakatago sa sobrang papuri. May isang introvert, si Paulo. Tahimik siya. Hindi siya komportable sa mga compliments. Pero may isang kaibigan siyang si Vince na palaging nagsasabing, grabe, ikaw talaga ang pinakamatalino sa atin. Natural sa'yo lahat. Hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa mo. Sa unang tingin supportive si Vince at maaaring supportive nga siya. Pero habang tumatagal may napansin si Paulo. Sa bawat compliment may kasunod na distancing. Magaling ka kasi, ako kasi hindi. Madali sa'yo dahil gifted ka. Hindi ako kagaya mo. At kapag may achievement si Paulo, hindi niya nararamdaman na kasama niya si Vince sa saya. Parang inilalagay siya nito sa isang pedestal. Pero ang pedestal ay hindi palaging admiration. Minsan isa itong paraan para sabihin, hindi kita kailangang pantayan dahil iba ka naman. Ang jealousy ay hindi laging nagsasabing, ayoko sa'yo. Minsan ang sinasabi nito ay, napaka-special mo kasi. Bakit? Dahil kapag inilagay ka ng isang tao sa isang extreme category, tulad ng ikaw ang gifted, ikaw ang lucky, ikaw ang naturally talented, ikaw ang favorite. Maaari nilang gamitin yon para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat gumawa ng sarili nilang effort. At kapag nagtagumpay ka ulit, mas madali nilang sabihin, natural lang sa'yo yan. Sa halip na harapin ang sarili nilang insecurity. Psychologically, may defense mechanism dito. Kapag uncomfortable ang tao sa comparison, maaari niyang i-label ang ibang tao bilang fundamentally different. Hindi dahil gusto kanyang maintindihan, kundi dahil gusto niyang protektahan ang self-image niya. Hindi ako failure, hindi lang ako kagaya niya. At kung minsan, may kasama itong resentment. Kaya wag mong tignan ang mga compliments in isolation. Tanungin ang sarili, kapag pinuri ba niya ako, parang genuinely inspired ba siya? O parang ginagawa niya akong exception para hindi niya kailangang kilalanin ang sarili niyang potensyal? Dahil may malaking difference yung ang galing mo, nakaka-inspire, at yung ang galing mo kasi natural sa'yo, hindi ko kaya yan. Ang una ay admiration. Ang pangalawa naman ay maaaring admiration na may kasamang self-protection. At kapag paulit-ulit ito nangyayari, baka hindi lang ikaw ang pinupuri. Baka ginagamit na ang praise para panatilihin ang distance. Ikatlong senyales, pansinin kung nagbabago ang attitude nila depende sa kung sino ang nasa paligid. Si Lian, isang introvert. Hindi siya mahilig maging center of attention. Pero may mga pagkakataon na may nakakapansin sa kanya.
May nagko-compliment sa kanyang mga gawa. May nagsasabi na interesting ang mga ideas niya. May mga bagong tao na gustong makilala siya. At napapansin niya ang isang bagay. Kapag silang dalawa lang ng kaibigan niyang si Bea, supportive si Bea. Pero kapag may ibang tao, nagbabago. Kapag may nagsabing, ang galing ni Lian sa ganitong bagay, biglang sasabihin ni Bea, actually, hindi naman siya laging ganyan. Kapag may bagong taong interesado sa story ni Lian, tahimik lang talaga siya. Hindi mo pa siya nakikita kapag moody. Kapag may pumuri kay Lian, uy, huwag niyo siyang i-overestimate. Hindi naman direct attack. Pero bakit parang may kailangang ibaba? Ito ang tinatawag nating social positioning. Sa mga social groups, may mga taong consciously o unconsciously nag-a-adjust ng behavior para manatili ang kanilang position. Kung sanay sila na sila ang mas confident, mas funny, mas talented o mas socially dominant at biglang may ibang taong napapansin, maaaring magkaroon ng threat response. Hindi dahil may formal competition. Minsan, imagination lang ang competition. At dito nagiging powerful ang introvert observation. Dahil ang mga introvert ay kadalasang nakakapansin ng mga changes in tone. Nakikita nila ang difference sa private behavior at public behavior. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng public teasing ay jealousy. Minsan normal lang talaga sa friendship ang asaran. Ang tanong lang ay, pareho ba ang standard? Kung kaya kanyang ipagtanggol kapag wala ang ibang tao, pero ibinababa ka niya kapag may audience, may pattern. Kung supportive siya kapag wala siyang kailangang i-share na spotlight, pero naging dismissive kapag may ibang taong nakakapansin sa'yo, may pattern. Huwag mong husgahan ng isang tao base sa isang awkward moment. Observe consistency. Ang isang comment ay maaaring maging joke. Ang dalawa ay maaaring coincidence. Pero kung paulit-ulit na nangyayari sa parehong context, yun na ang data. At dahil dito, kailangan mong tandaan ng isang bagay. Hindi lahat ng mga jealous people ay gustong sirain ka. Minsan gusto lang nilang manatili kang nasa version ng sarili mo na komportable sila. Yung tahimik, predictable, at hindi masyadong napapansin. At kapag nagsimula kang lumabas sa version na yon, dun sila nagiging uncomfortable. Kung introvert ka, maaaring sinabi na sa'yo ng ibang tao na ang dami mong iniisip. Paano mo napansin yon? Baka nag-overanalyze ka lang. At minsan totoo yon. Oo, maaaring mag-overthink ang mga introvert. Pero may malaking pagkakaiba ang overthinking at observation. Ang overthinking ay gumagawa ng conclusion mula sa hindi sapat na evidence. Ang observation naman ay nakakakita ng repeated behavior bago gumawa ng conclusion. Halimbawa, overthinking. Hindi siya nag-reply agad. Siguro galit siya sa akin. Observation. 3 beses na siyang hindi nagre-reply kapag may magandang balita ako, pero mabilis siyang sumagot kapag may problema ako. Nakita mo yung pagkakaiba? Ang una ay assumption, ang pangalawa ay pattern. Kaya ang skill na kailangan mo ay hindi lang maging suspicious. Ang kailangan mo ay maging mas evidence-based. Huwag mong tanungin, naiinggit ba siya sa akin? Ang tanong mo dapat ay, ano ang behavior na paulit-ulit kong nakikita? Ano ang nagtitrigger ng pagbabago sa attitude niya? Pareho ba ang treatment niya sa ibang tao? At ano ang nararamdaman ko pagkatapos naming mag-interact? Dahil minsan ang katawan mo muna ang unang nakakapansin, bago ang conscious mind mo. Hindi ibig sabihin na laging tama ang gut feeling, pero hindi rin ibig sabihin na dapat mo itong i-dismiss agad. Minsan ang discomfort ay hindi paranoia. Minsan ito ay information. Ika-4 na senyales. May mga taong hindi kayang hayaan ng moment na manatiling moment mo. May isang introvert, si Nico. Hindi siya madaldal. Kaya kapag nagkikwento siya tungkol sa isang bagay na excited siya, hindi ito madalas. Isang araw, nag-share siya sa kaibigan niya. Na-accept ako sa project na matagal ko nang gustong salihan. Excited siya. Hindi over the top, pero genuinely happy. Bago pa siya matapos, ang sagot ng kaibigan niya ay, ako nga dati mas malaking project pa yung sinalihan ko. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa sarili niya. At nang matapos siya, nakalimutan na ang original na balita ni Nico. Nangyari ulit ito. May bagong achievement si Nico. May mas malaking story yung kaibigan niya. May magandang experience si Nico.
may mas impressive na experience yung kaibigan niya. May good news si Nico, may mas magandang good news yung kaibigan niya. At sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nico na wag na lang mag-share. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niyang hindi naman mananatili sa kanya ang conversation. Ito ang subtle form ng competitive conversation. Hindi lahat ng taong nagsishare ng mas magandang experience ay naiinggit. Minsan enthusiastic lang sila, minsan hindi nila namamalayan. Pero ang clue ay kung may consistent need ba silang i-reclaim ang spotlight. Dahil ang secure na tao ay kayang magsabi ng, "Wow, ang galing, tell me more." Ang insecure na tao naman ay maaaring marinig ang achievement mo bilang challenge, kahit hindi mo naman siya hinahamon. At ang response niya, kailangan niyang patunayan na hindi ka mas ahead sa kanya. Psychologically, ito ay maaaring connected sa status anxiety. Kapag ang isang tao ay masyadong nakadepende sa relative position niya sa group, hindi sapat para sa kanya na maging successful ka. Kailangan niyang maramdaman na mas successful pa rin siya. Kaya ang success mo ay nagiging threat. Hindi dahil may nawala sa kanya, kundi dahil nagbago ang comparison. Kaya mahalagang pansinin kung kaya ba ng isang tao na maging genuinely curious tungkol sa success mo nang hindi kinakailangang i-redirect agad ang attention sa sarili niya. Dahil ang tunay na friendship ay hindi contest kung sino ang may pinakamagandang story. Minsan, ang taong mahalaga sa iyo ay hindi kailangang talunin ang moment mo. Kaya kanyang i-celebrate nang hindi niya binababa ang sarili niya. At kung hindi niya magawa yon, baka hindi ikaw ang problema. Baka ang presence ng achievement mo ay nag-trigger ng competition na hindi mo naman sinimulan. Ikalimang senyales. Hindi lahat ng advice ay gustong tulungan ka. Ito ang isa sa pinakamahirap makita. Dahil kapag may taong nagbibigay sa'yo ng advice, natural lang na isipin mong concern sila. Si Sarah, isang introvert. May opportunity siyang matagal nang hinihintay. May chance siyang mag-reply sa isang role na mas mataas kaysa sa current position niya. Kinakabahan siya. Kaya nagtanong siya sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sa tingin mo dapat ko bang subukan? Ang sagot ng taong yon ay, "Hindi ko alam. Baka hindi ka pa ready." Fair enough, pero hindi doon natapos. Baka ma-pressure ka. Baka mapahiya ka. Baka masyadong mataas yan para sa'yo. Baka mas okay na manatili ka muna sa current role mo. Ngayon maaaring genuine concern yon. Pero may isang importanteng tanong. Ano ang history ng advice na yon? Kapag may chance ka bang mag-grow, lagi ka ba niyang pinipigilan? Kapag may opportunity ka, lagi ba niyang binibigyang diin ang risk? Kapag may possibility kang umangat, lagi ka ba niyang pinapaalalahanan sa lahat ng bagay na maaaring magkamali? Samantalang kapag may opportunity siya, bigla siyang nagiging supportive sa sarili niya. Ito ang distinction. Ang constructive advice ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na perspective. Ang hidden sabotage naman ay nagpapaliit ng confidence mo. Constructive advice. May risk ito, pero narito ang mga bagay na maaari mong paghandaan. Hidden sabotage. Baka hindi mo yan kaya. Constructive advice. Kung gusto mo, gumawa tayo ng plan. Hidden sabotage. Hindi ko alam kung bagay sa'yo. Napansin mo ang difference? Ang isa ay tinutulungan kang maging prepared. Ang isa naman ay tinutulungan kang umatras. At minsan ang hidden jealousy ay lumalabas bilang concern dahil mas socially acceptable yon. Walang magsasabing, "Ayoko na ma-promote ka." Mas madaling sabihing, "Concern lang ako sa'yo." Kaya mahalagang wag lang tanungin kung tama ba ang advice. Tanungin mo rin, ano ang epekto ng advice na ito sa akin? Mas naging informed ba ako? O mas naging maliit ang tingin ko sa sarili ko? At higit sa lahat, may actionable guidance ba? O puro doubt lang? Dahil ang taong tunay na concern sa'yo ay maaaring mag-warning sa'yo. Pero hindi niya kailangang sirain ang confidence mo para marinig mo ang warning. Ika-6 na senyales. Minsan ang jealousy ay lumalabas bilang pagbabago ng access. May isang introvert, si Andre. Hindi siya sanay humingi ng atensyon. May close friend siya na matagal na niyang kasama. Kapag may problema ang friend niya, nandyan siya. Kapag kailangan ng advice, nakikinig siya. Kapag may good news ang friend niya, nagsiselebrate siya.
Pero nang magsimula si Andre na magkaroon ng sariling bagong circle, naging iba yung kaibigan niya. Mas madalang nang mag-message, mas cold na, mas kaunti ang mga invitations. At kapag tinanong, okay ka lang ba? Ang sagot niya ay, okay lang, pero may tension. Hindi naman direktang sinasabing, hindi ako masaya na may iba ka ng kaibigan. Sa halip, may silent withdrawal. Ito ang tinatawag minsan na relational punishment. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng threat, maaaring bawasan niya ang warmth, attention o access. Hindi laging consciously. Minsan ginagawa niya ito para makita kung hahabulin mo siya. At dito maaaring mahulog ang maraming introvert. Dahil ayaw nila ng conflict, kaya sila ang unang nag-a-apologize. Sila ang unang nagre-reach out. Sila ang unang nagtatanong, may nagawa ba ako? At kung jealous talaga ang tao, maaaring ma-realize niyang gumagana ang withdrawal. Kapag lumalayo siya, lalapit ka. Kapag malamig siya, ikaw ang mag-a-adjust. Kapag insecure siya, ikaw ang magpapaliit sa sarili mo para bumalik ang dating relationship. Ito ang dangerous part. Dahil hindi mo kailangan maging guilty dahil nag-grow ang social world mo. Hindi mo kailangan pumili ng iisang tao para hindi ma-threaten ang ibang tao. At hindi mo kailangang humingi ng permission para maging masaya sa mga bagong connections. Kapag may taong biglang nagbabago ang treatment sa'yo pagkatapos mong magkaroon ng bagong opportunity, bagong relationship, bagong friend group o bagong confidence, huwag agad magpanik. Observe. Maaari mong tanungin ng mahinahon. Napansin kong parang nagbago ang dynamic natin. May nangyari ba? Kung may issue, bigyan siya ng pagkakataong magsalita. Pero kung patuloy niyang ginagamit ang silence para kontrolin ang behavior mo, hindi na yun simpleng jealousy. Control na yon. At kailangan mong malaman ang difference. At kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito yon. Hindi mo kailangan patunayan na naiinggit sa'yo ang isang tao bago mo protektahan ang sarili mo. Hindi lahat ng cold behavior ay jealousy. Hindi lahat ng criticism ay insecurity. Pero kung paulit-ulit kang minamaliit, pinaparamdam na guilty sa growth mo, o parang kailangan mong paliitin ang sarili mo para maging komportable sila, pansinin mo ang pattern. Dahil ang tunay na kaibigan ay maaaring magkaroon ng mga insecurities, pero hindi kanya pipilitin na maging mas maliit para lang maging okay siya. At bilang introvert, tandaan mo, hindi mo kailangan maging maingay para magkaroon ng boundaries. Hindi mo kailangan makipag-away para lumayo, at hindi mo kailangang humingi ng permiso para maging mas magandang version ng sarili mo. Kaya baka ang mas importanteng tanong ay hindi, naiinggit ba siya sa akin? Ang dapat na tanong ay, bakit ko hinahayaan ang reaksyon niya na magdikta kung gaano kalaki ang pwedeng maging ako? Kung may experience ka tungkol dito, pwede mong i-share sa comments ang story mo, kahit walang pangalan. Baka ang akala mong overthinking noon, awareness pala. Shoutout sa mga nanood ng Sanay Mabuhay sa Dilim ang mga introvert. Shoutout kay The Idol. Sabi niya, good evening po everyone, at kay Sir AP. Yet another meaningful topic. Bilang isang introvert, mas gusto natin yung low profile, walang pasikat, just letting our actions and the results do the talking. Sabi naman ni Dennis Gotiza, naniniwala ako sa tinatawag niyong introvert. Aba, hindi ko ito nalaman sa school, kundi sa mga gaya nyo. At ang mahalaga, relate ito sa akin. So nag-e-exist nga ito. Yun ang gusto ko. Hindi imagine, calculation. Galing sa libro ng mga matatalino kuno, kundi nature. Dahil dito garantisado, walang side effect. Hehe. At ayon naman kay Ambi, bakit ka pa mag-iingay kung maingay na yung iba at ayaw na ayaw masapawan? Tapos pag napapansin ka, pababagsakin ka. Hahaha, kanila na ang spotlight. At shoutout din kay Marie the Lightworker, Gretchen Marie Kayanan, Rexon Cavan Kamatis, Annalyn Granada, Marilyn Obra, Renante Damgo, Roxanne Bayang, Ramlat, Kajit Warrior, Ichi Imps, Arkitakot, Dark Mind Sai, Pax Tumulak, Jola Short Video, Gunpla Addict, Cairo Den Adi, Nick Reyes, Glenn Adversario, at kay Mario Alipit. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo,
Mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.